Sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 11 ng Hulyo at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ng Paggunita kay San Benito, Abad, tagapagtatag ng kongregasyon ng mga Benedictines. Ipanalangin natin katulad niya, tayo rin ay magkaroon ng malalim na pananampalataya at pag-ibig sa Panginoong Hesukristo. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumakad si Israel, dala ang kanyang ari-arian. Pagdating sa Berseba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob. Nakikinig po ako, tugon niya. Ako ang Diyos ng iyong ama, wika sa kanya. Huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik na mula rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay namatay. Mula sa Berseba, naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo
at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong ipinadala ng paraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at apo. At si Huda ay sinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Hosen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at napaiyak siya sa tuwa. Sinabi naman ni Israel, "Ngayoy handa na akong mamatay pagkat nakita na kitang buhay." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di na babawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayan, wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak.
lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit sa mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Kapag po dumadating ang mga problema, kapag dumadating ang mga pagsubok, kapag dumadating ang maraming mga isipin, kapag dumadating ang mga pinagdadaanan, madalas ang tanong natin sa ating sarili, bakit tayo? Lagi naman tayong nagdadasal. Bakit ako pa? Lagi naman ako nagsisimba. Bakit, Panginoon, ako pa? Ako naman po'y mabuting tao. Sa mabuting balita, ang sabi ni Jesus, ang lahat ng sumusunod sa Kanya, haharap sa matitinding pagsubok. Sino ang mga taong sinusubok? Yung mga taong nagpapakabuti. Sino ang mga taong pinahihirapan? Yung mga taong gumagawa ng kabutihan. Sino ang mga tao na nakararanas ng problema? Yung mga taong gustong lumapit sa Panginoon. Sino ang mga taong marami ang isipin at mga pinagdadaanan? Yung nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. At yun po'y malinaw sa mabuting balita ngayon. Tayo na mga sumusunod sa Kanya, tayo na mga alagad niya, tayo na nagpupumilit maging mabuti, uusigin tayo kahit ng ating mga kapamilya. Pagsasalitaan tayo ng masama ng mga tao, pagbibintangan tayo, marahil lang ang iba sa atin ay ipapapatay. Hindi papatayin ang buhay, kundi papatayin minsan ang karanasan, papatayin ang pagkakataon, susupilin ang mga kakayahan natin. Bakit? Dahil tayo sumusunod sa Diyos. Father, yun po ba ang kapalit kapag ka naglilingkod ka sa Diyos? Bahagi po iyon upang mapanatili natin ang ating paglilingkod at pagmamahal sa Diyos. Mga minamahal, sa buhay nating mga Kristiyano, tama na tayo magmithi ng kabutihan, tama na tayo ay magmithi ng kaalwanan at katiwasayan. Subalit aasahan po ninyo na laging kalakip ang paghihirap at pagdurusa dahil ang Diyos na sinusundan natin ay Diyos na laging naghirap, ay Diyos na namatay sa krus, ay Diyos na nag-alay ng buhay para sa iba, Diyos na tinuligsa ng kahit ng kanyang mga kamag-anak, Diyos na hindi kinilala ng kanyang mga kababayan. Si Kristo, ang Diyos natin, ay Diyos ng paghihirap. Kaya kung gusto nating mas lalong makasunod at mas lalong malapit ang karanasan sa ating Panginoon, yakapin natin ang ating paghihirap sa buhay. Pagsumikapan nating makabangon sa ating mga pagbagsak, pagsumikapan nating makahingi ng tawad sa ating mga pagkakamali, pagsumikapan nating maging matatag sa kabila ng mga pinagdadaanan. Dahil ang sabi ni Jesus, ang mananatiling tapat sa Kanya hanggang sa huli, ang mananatiling yumayakap sa paghihirap hanggang sa huli, siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan at maliligtas. Sana po sa ating pang-araw-araw na pagdurusa,
sa ating pang-araw-araw na pagharap sa mga problema sa buhay, huwag tayong mawala ng pag-asa. Bagkus mas tumibay ang ating paniniwala at pananampalataya na ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay. Mahirap, oo. Nakakapagod, madalas. Gusto nating sumuko minsan. Subalit ang mananatiling tapat na yumayakap sa pagdurusa hanggang sa huli, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kay Kristo na ating tatanggapin sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, patatagin mo po ako sa aking mga paghihirap. Hayaan mong maikabit ko sa iyo ang aking mga pinagdadaanan. Hayaan mong ang aking mga pagdurusa ay maging pamamaraan upang ako'y maging tapat sa iyo hanggang sa huli ng aking buhay, kung saan ako magkakamit ng kaluwalhatian sa kalangitan kapag ako'y nanatiling tapat ng pagmamahal sa pagdurusang kaloob mo sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisikap. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita sa San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo, upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakais at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikiyaming pasalamatan. Ngayon kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Kristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin binibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingan na amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, nilaraklilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Marcelino na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming takot sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng
Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, kayo ng Panginoon. ang isasagwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala. Ako'y iyong hinigiliw at siyang itatapat sa puso.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at pasbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitika ang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng jubileo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, makiyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at tukong, sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, Sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon.
At patuloy po ang ating paanyaya sa inyo at sa ating mga kasama via live streaming. May mga ilan pa pong bakanting slots para sa ating Holy Pilgrimage ngayong October 3 to 17 sa Roma, Italia. Tayo ay bibisita sa puntod ng yumaong Papa Francisco. Papasok tayo sa mga Jubilee doors ng mga major basilicas sa Roma. Bibisita tayo sa Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara, kung saan naroon din si Carlo Acutis. Pupuntahan din natin ang Pietrelcina at San Giovanni Rotondo at ilan pang mga lugar na kaugnay ng buhay ni Padre Pio. At kung may awa ang Diyos, makakatagpo natin ang bagong Santo Papa Leon ika-14. Sa inyo po na mga gustong humabol, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina o sa mga numerong nasa ating screen para po sa mga detalye at katanungan na nais ninyong malaman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagkatapos po ng misa, isusunod kaagad natin ang pang-umagang panalangin at ang sunod nating misa ay mamayang alas 8 ng umaga. Inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo. Sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan, inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at piyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, healing bundles na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kanyang paggaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
ikaw. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, paanyaya po para po sa ating panalangin. Tayo po ay nakatayo. Tayo po nasa ika-11 araw na ng Hulyo. Pagunita kay San Benito Abad. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa Kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa Kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay Kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na Kanyang nilalang. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo'y lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako'y tinukso, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina't purihin ang Panginoon. Nasa Kanya ang lahat ng ating kasiyahan. Tayo po sa awit. O Diyos na Mga bansa, ay nagbigay ng buhay. Lahat ng kabutihan, Ikaw ang pinagmulan. Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan. Alitan sa bayan mo sa iyong loob ay laban. Umaasa ka po kami sa iyong patawarin. Dahil muling pinako ang Kristong mawain. Tapos naming kulang pa sa pagsisikap na tuplin na mahalin ang kapwa at sila'y. Turuan mo po kami sa kapwa paglingkuran, ang tumulong ng tapat ng walang hinihintay. Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran na walang kanya-kanya dahil ang angkan lamang. Ang mapagkumbabat pusong tapat, Panginoon, di mo pababayaan. Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging naisip ko at alaala, sa ilang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na nang ako'y isilang.
Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin sa alako'y hugasan. At ako'y puputi na walang kapantay. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupulihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa aing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon. Yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dalasan na ba ng turong susunugin, malagod na ito'y iyong tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ang mapagkumbabat pusong tapat, Panginoon, di mo pababayaan. Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Panginoon, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo. At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawain ito sa panahong ito at magpakahayag kang muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, at ang banal ay nagmula sa bundok ng Paran. Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, at nagsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa kanya. Darating siyang singliwanag ng kidlat, gumuguhit mula sa kanyang kamay, at doon natatago ang kanyang kapangyarihan. Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan at ang haring pinahiran mo ng langis. Dumaang kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan. Ano pat tumaas ang malalakas na alon, narinig ko ito at ang aking buong katawan ay nanginig ng ngatal ang labi ko. Nanghina ang aking mga buto at naging mabuhay ang aking paghakbang. Mapayapa kong hihintayin ang takdang panahon, ang pagpaparusa ng Diyos na umapi sa amin. Pagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng uliboy mabalam at walang anihin sa mga bukirin. Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan ng sa mga silungan, mananalig pa rin ako sa Panginoon. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos na Panginoon ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa at iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan ka kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, yaong yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. Mga yelong buong buo, sinlaki na munting bato.
Lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip yung hangit, ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon, O Jerusalem. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Epeso. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay may lapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ang salita ng Diyos. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ang Panginoong kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ipadala nawa niya ang Kanyang lakas upang ako'y iligtas. Tatawag ako sa Kanya sa oras ng kagipitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kagiwas ng kagipitan. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat dilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Sambahin natin si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin natin siya at taimtim na tawagan. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon.
Sa iyong kagandahang loob, natanggap namin ang simula nitong bagong araw. Ipagkaloob mo rin sa amin ang simula na isang bagong buhay. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay at ngayon nagtataguyod para sa pag-unlad nila. Makilala nawa namin ang iyong mga gawa sa sangnilikha. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong sariling dugo, pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan. Maging matapat nawa kami sa pagtitipong yaon sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dugo at tubig ang dumaloy sa iyong tagiliran nung ikay nasa krus. Ang nakaliligtas na agos, naway ito ang pumawi sa aming mga kasalanan at magbigay galak lugo sa lungsod ng Diyos. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. Dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nangyari sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang papapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin. Naway mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa nakaisa sa ating pang-umagang panalangin.